balita na ikay mawiwili. So mga par, hindi pa nga po na-announce ang rematch na bakbakan sa pagitan ni Lamont Roach at Tank Davis. Marami na kaagad ng mga legit boxing site ang naglabas ng report na settle na daw ang laban sa June 21 nagaganapin sa Las Vegas. Kung saan mga idol, may mga report din na posibleng maging undercard ang ating pambato ni si Mark Magsayo. Kalaban nito si Eduardo Hernandez sa magiging bakbakan ni Tank Davis at Roach. Kabilang dito si Jermel Charlo at Eris Landelara sa separate na laban. At dahil dito mga idol, ina-assume natin ang ating pambato ni si Mark Magsayo ang maging replacement fighter sa bakbakan ni Tank Davis at Lamont Roach. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga idol, bawat event ng Premier Boxing Champion o PBC, meron silang nilalagay na replacement fighter sa main event at co-main event ng laban para in case na magkaroon ng problema ang fighters dito, may kapalitan kaagad. At hindi na bago sa atin mga idol na replacement fighter si Magsayo kay Tank Davis dahil sa unang laban nito kay Roach, siya din ang na-reserve na fighter, kaya abangan natin to mga idol. Samantala sa naging vlog naman po mga idol ng sikat na content creator na si Makagago, sinabi nito mga boss na nagkanda leche-leche daw ang karera ng angas ng Pinas General Casimero dahil sa bulong daw ng isang demonyo. At ang tinutukoy nga nito mga idol, ang kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero. Malamang sinabi siguro ni Makagago mga idol ang ganitong bagay dahil kung hindi lamang sa maling advice na sinabi ni Jason sa kanyang utol, malayo pa talaga mararating nito sa larangan ng boxing sports. Wala masasabi lang natin dito mga idol, nakadepende ang lahat na to kay Janrel na sa kanya pa rin mga idol ang desisyon kung aling landas ba ang kanyang susundin. At the end of the day mga idol, si Cuadro Alas pa rin ang boss. Siya lahat ang masusunod sa kanyang karera kung saan ito papanig o di kaya kung saan ito hindi papanig. So dahil pinili nito mga idol na sumama sa kanyang utol na isang laban lamang sa isang taon kaysa kumalas dito at mabigyan siya ng opportunity na makalaban sa big fight, nakikasamero na lang yun mga idol. At respeto na lang natin ito dahil ito ang kanyang desisyon, mali o tama, maganda o hindi, kay Cuadro Alas na lang yun. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pagdudahan rin ni Terence Crawford ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao na isa itong feds user na hindi na daw kasi ito nakakuha ng knockout win simula ng pinablood test ito ni Mayweather Jr. Kung saan mga idol, dahil dito pinagtanggol naman ng batikang conditioning coach dati ni Casimero na si Memo Heredia si Pacman. Ano yan ni Memo mga boss? Ang lakas daw ng loob ni Crawford na sabihin ng isang feds user si Manny Pacquiao na ni kahit kailan wala daw sila ebidensya na gumagamit si Pacman ng bawal na gamot. At ni kailan mga idol, hindi nag-file ng drug test si Pacman. At si Crawford pa daw ang nagsabi nito mga idol na isa ito sa mga membro ng SNAP na pinamumunuan ng Victor Conte na isang ex-con matapos makulong dahil siya ang nagbibigay ng mga bawal na gamot sa mga atleta. So grabe nga mga idol ang inabot na supalpal ni Crawford kay Mimo. Talagang ginisa ni Mimo si Crawford sa kanyang sariling mantika dahil ang ending nito mga idol, si Crawford pa ang kaduda-duda na gumagamit ito ng feds.